ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga nakalap na resibo ngayong hapon. Bakas sa mga litratong ito ang mga pasa na tinamo ni Mariza. Hindi niya tunay na pangalan, sapak, tadyak at paggalagkad sa sasakyan. Yan ang ginawa di umano sa kanya ng isang Australian national na dati niyang live-in partner. Aray ko po! Sinuntok po ako ng ilang bis po dito sa hita ko. Sinakal ka na, sinasuntok ka pa, ano pa yung ginawa sa'yo? Pumasok po siya sa sasakyan, sumunod po ako. Okay. Hindi pa po ako nakakapasok sa pintuan. Sinstart niya po yung sasakyan habang ako po, nakahangir po akong ganun sa sasakyan sa labas. Pero bukod dito, napag-alaman ng mga otoridad na ang kanyang ex overstaying na pala sa Pinas. Not interested. Hey, don't touch me. Don't touch me. I have the authority. Off the property. Off the property. Mapanagot kaya siya sa ginawa niya sa dating kinakasama. Isang kumpanya, Healthy Products daw ang itinitinda. For good health and everything nice ang kanilang ino-offer. Pero ang surprise, hindi healthy kundi stress ang dinulot nito. Dahil nang-ghost daw ito ng mga investors. Ayun si ate. Nakita ko na si ate. Sa bintana. Oo, nakita ko na. Sa'yo? Oo, nakita ko na. At ang malala pa, pati ang milyong-milyong cash nila, nowhere to be found na. Mahuli pa kaya ang CEO ng kumpanya na tinaguriang Queen of Estafa? Ayun na. Ayun na, kasama ko na. Dito ka. Mga pulis mo kami. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hiling at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Zumangil. Nagmahal pero nasaktan, hindi lang ang puso kundi ang buong katawan. Ang Pinay na biktima, bugbog sarado raw ng Australian national na kinakasama. Not a good day, mate. Kasalukuyang namamasukan si Mariza bilang isang kasambahay. Maglilimang taon na ang nakalipas nang maltratuhin daw siya ng dati niyang live-in partner na isang Australian national. Anong klaseng pang-aabuso at pananakit na pisikal ang naranasan mo sa kamay nitong dating kinakasama mong si Peter? Nung ako po ay nasa kanya pa po, siya po ay madalas malasing, araw-araw po lasing. Nagsimula po yun sa cellphone na tinanong ko siya kung bakit niya itinatago yung cellphone. Nayahid niya po sa akin. Sabi niya wala daw. Binaliwala ko po. Tapos one day na yung cellphone po na iwan niya, tumunog. Tinignan ko, tumatawag babae. Tinanong ko siya, doon po nagsimula. Tinulak niya ako, nabalandra po ako dun sa ilalim ng lamisa. Pagkabalandra ko po dun sa ilalim ng lamisa, ginanito niya po ako dito. Hindi po ako makahinga, nakaganito po siya. Sabi niya sa akin, you're done. Paano ko sinakal nito si Peter? Ganun po. Dalawang kamay? Opo, pag ganun po ang sakal niya sa akin. Sakal, ano pa? Bukod sa sakal, sinuntok ka ba nito? Nasampal ka? Sinuntok po ako ng ilang bis po dito sa hita ko. Hindi po ako nakatayo. Sinakal ka na? Sinasuntok Sinuntok ka pa? ko po. Ano pa yung ginawa sa'yo? Sinuntok din po ako dito yung time na yun. Nanggaling kami sa restaurant, nanonood kami ng Ray-Ban. Lasing na lasing din po siya. Sinundan ko po siya sa labas. Nagalit siya sa akin. Pumasok po siya sa sasakyan. Sumunod po ako. Okay. Hindi pa po ako nakakapasok sa pintuan. Sinstart niya po yung sasakyan habang ako po, nakahangir po akong ganun sa sasakyan sa labas. Ginanito niya yung kamay ko kasi gusto niya akong ibitaw doon. Ang sabi ko, malalaglag ako, mababagsak ako. Kaya yung sabi niya sa akin, get lost, you die if you gonna die. Tapos sinuntok niya na po ako nung sinuntok dito sa mukha ko yung time na yun. Ano pumapasok sa isip mo noong mga sandaling yun? Yung mga anak ko po, iniisip ko po paano pag namatay na ako, pag disgrasya ako doon, sino mag-ano sa mga anak ko. Ang suspect kinilalang si Peter David Maxwell. Nagsampa ng kaso si Mariza laban kay Peter para sa paglabag sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Their Children Act noong 2019. Ipinakita niya sa amin ang mga resibong hawak niya laban sa Australian National. Makikita sa mga litratong ito ang mga pasang tinamo niya mula sa pananakit at pambubugbog ng suspect. Teammate de Colidad po yan. Nakakuha po ako sa katunayan. Ang lumalabas dito, hematoma, red, pamumula ng balat, anterior aspect forearm, bilateral.
Forearm. Opo. Anong order to? Supreme po yan. Umattend ba siya sa patawag? Hindi po. Kahit isang bisli po siya. Kaya lalabasan na siya ng arrest warrant, no? Opo. Maging ang mga kapitbahay nila sa Bataan noon, gusto na ring paalisin ang dayuhan dahil sa panggugulo raw niya sa lugar. Pa dito? Petition po yan ng mga tao sa Ang kanya. dami yan. Ilan nagpetisyon sa kanya? Sa 50 dalawa, po tatlo? ata. Dahil nga po, pag nalalasing siya, yun nga po, mahilig mang insulto yan. Mahilig siya mang ano ng mga tao. Tapos pag Oh. may babaeng dadaan, minsan hipuan niya. Inilapit ng resibo ang reklamo ni Marisa sa Bureau of Immigration. Agad na nagkasa ang Fugitive Search Unit ng ahensya para matunton ang suspect. Based sa aming database, ang status niya dito is turista. Expired na yung kanyang visa at overstay na siya for 5 years. Most probably undocumented na rin to. Dito na napag-alaman ng mga otoridad na expired na ang visa at nag-overstay na ang suspect sa Pinas. Ito ang naging basihan para arestuhin si Peter. Abangan mamaya ang pagtugi sa Australian National na overstay na pala sa Pilipinas at sangkot din umano sa pambubugbog sa dating kinakasama. May I have your passport, please? Not interested. Don't touch me. Susunod, isang kumpanya healthy products daw ang itinitinda. Ang pangako sa kanila, dodoble at titriple ang ininvest nilang pera sa kumpanya. Pero it's a prank pala. Mahuli pa kaya ang CEO ng kumpanya na tinaguri ang Queen of Estafa? May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang grupong nangihikayat di umano ng mga open-minded mag-invest sa kanilang korporasyon kapalit daw ng malaking kita. Pero say goodbye to your money na dahil ang kausap ng mga nag-invest, nagtatago na. Naku po! Isang networking company na pinangalan ng Builders Road Marketing Corporation nagbebenta di umano ng mga health product. Ang tumangay raw sa pera ng kanilang investors, dumulog sa resibo ang isa sa mga nagrereklamo at natangayan daw ng pera ng kumpanya. Siyempre, health products, gusto naman natin yan. Plus, yun nga kasi investment daw. Mag-i-invest ka, kikita ka. Yun lang. Ang pangako sa kanila, dodoble at titriple ang ininvest nilang pera sa kumpanya. Pero it's a prank pala. Per account, pagkadating ng 9 months, babayaran kami ng 1.280 per account. Ilang investment po na accounts ang kinuha? 8. Gano'ng karami itong nailabas nyo para sa kumpanyang ito? I think 388. Sa account ko, mga 8 million. Bukod pa sa may bebenta, may freebies din silang nakukuha mula sa kumpanya in exchange of their membership. Social! Premium membership ang PEG. A portion ng binayad mo sa isang account ay meron silang product na binigay. 10% of that tatanggapin mo 1 buwan. Pwede ibenta kung gusto mo. Pero nitong 2020, naging sketchy daw ang company at ni minsan hindi nakapag-payout si Ma'am at maging ang owner o CEO na si Yvonne Ruelias, tuluyan na ring ng ghost. Naku po! Missing in action. Nung malapit na kasing due date, bale, so syempre nagpapalo ka. Ano na, ang comment is because pandemic, may mga delay daw sa mga transaction sa bangko, may parang malilate. 1 or 2 months na may adjustment. Pero hindi na sila makontak. May 2020, yun na, hindi mo na sila makontak. Sabi namatay daw yung kanyang nanay. Kaya ang tanong ko, kung mayroong namatay, paralyzed ang opisina. Stress ako sa mga anak ko una-una, tsaka yung finances. Kasi syempre, na-expect ko yun. I was traumatized. Sinampahan ng patong-patong na kaso ng syndicated estafa si Yvonne Ruelias. Tinagurian din siyang most wanted ng PNP sa city, regional at provincial level. Wow! To the highest level ah! Ilang taon din siyang hinanap ng mga otoridad hanggang sa makatanggap ng tip ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o PNP-CIDG DSOU na nagtatago raw sa probinsya ng Abra ang suspect. Ayun si ate, nakita ko na si ate. Sa bintana. Oo, nakita ko na. Sa'yo? Oo, nakita ko na. Nakakuha kami ng informasyon na yung ating suspect ay nasa site dyan sa part ng Marikina. So, binirify ng ating mga team
kung nandun nga siya. So nabigo yung ating tropa dahil wala siya doon. Sa katagalan, mayroon kaming confidential informant na pumunta sa atin. Pinatanong kung kilala ba ito dahil nagtataka sila na bakit nandun sa area ng Abra. Wala na silang inaksayang oras kasama ang resibo. Biyahing norte ang mga operatiba. Mahuli na kaya sa wakas ang itinuturing na Estafa Queen? Susunod! Ayun na, masaya. Ayun na, lumabas na nga. Dito ka, mga pulis mo kami. Ang pagtugi sa Australian National na overstaying na pala sa Pilipinas at sangkot din umano sa pambubugbog sa dating kinakasama. May have your passport, please? Not interested. Don't touch me. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Tinaguri ang Estafa Queen dahil sa patong-patong na kaso ng estafa, inirereklamo ng kanyang mga biktima. Umabot daw ng milyong-milyong piso ang tinangay niya sa mga investor ng kumpanya. At pagkadating ng 9 months, babayaran kami ng 1.280 per account. Ilang investment po na account sa inyong kinuha? 8. Gano'ng karami itong nailabas nyo para sa kumpanyang ito? I think 388. Sa account ko, mga 8 million. Isa rin siya sa most wanted ng PNP. Actually, yung warrant niyang 6 doon, no bail yun. So, listed siya as number 1 most wanted ng regional level, provincial level, municipal level, at saka city level. Hanggang sa makatanggap ng tip ang mga otoridad na nagtatago sa Abra ang suspect. So, agad bumuo kami ng isang tracker team para bumiyahe purposely, huliin siya dun sa isang liblib na lugar ng Abra. Kaya nito lang October 12, 2023, sa bisa ng 7 warrant of arrest laban kay Yvonne, agad na nagtungo ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o PNP CIDG DSOU sa Abra para hulihin ang suspect. Pagdating sa Abra, agad na isinagawa ang briefing at planning sa paghuli sa suspect. Dumiretso na ang mga pulis sa target location. Kahit sa likod ka tumakbo, okay lang yan. Okay lang yan kasi ang maano lang natin, huwag nang makapasok ng bahay, yun lang po pinaka-focus natin. Hindi na siya makapasok sa loob ng bahay. Tara, tawagan mo, sabihin mo, perpesto tayo sa malapit. Pagdating sa lokasyon, nagmanman muna ang mga otoridad. Yan yung kapilya, bago dumating sa kanya. Ayan, ito yung bahay ng target, sir. Ito. Yan yung malaki na kulay pulang bubong. Ilang sandali pa, isang babae ang nakita sa bahay. Ayun, ayun si Ate, nakita ko na si Ate. Sa bintana. Nasa iyo, nakita ko. Positive! Siya na ang suspect. Isang asset ang bumaba mula sa sasakyan ng operatiba at pinuntahan ng bahay. Diretso mo lang, diretso mo. Ayun na. Ayun na, nakasama ko. Tigil dito. Ayun na, masaya. Ayun na, lumabas na nga. Dito ka, mga pulis mo kami. Posas. Mga pulis po kami ha. Taga-save dito, pagpaparami po kami. Alam niya naman po siguro kung ano mga naging natin yun. Pero biglang nagpalusot pa si ma'am. Nagulat daw siya sa kaso niya. Surprise! Wrong timing lang po, wrong lahat. Ngayon, kami naman po ay send lang ang warrant. Ibang Rueles, na-arrest ako po namin saka syndicated estafa na Regional Trial Court, Branch 278, Mandaluyong City. Babasahan ko lang po kayo ng inyong saglit lang po. Syndicated estafa po. Ang unang binasa niya po sa inyo, Mandaluyong City po. Mandaluyong po, sa kasang estafa. Pangalawa po, ito po, Regional Trial Court, Branch 17, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Syndicated Estafa po. Regional Trial Court, wait lang po. Branch 38, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Syndicated Estafa, under 315 po.
Sa kalagitnaan ng pag-aresto, si Ma'am may special request pa. Wait lang po, patapusin lang po natin. Miss Yvonne Ruelas, babasahan ko lang po kayo ng inyong karapatan. You have the right to remain silent. Anything you say can be used you against the court. You have the right to choose an attorney. If you cannot afford, the government will choose one. Agad na dinala sa Maynila ang suspect na si Yvonne Ruelas. Yes sir, captured na namin yung subject sir. Ang CEO ng Builders Road Marketing Corporation, nakapanayam siya ng resibo. Hindi ko po intention na magtago. Hindi ko intention. Sinadya kong hindi magparamdam kasi bala ko pong aayusin ang lahat ng ito. Sa lahat ng members, nagkataon lang siguro na biktima lang tayo ng pandemic na ito. Naharap sa patong-patong na kaso ng estafa at syndicated estafa ang suspect at kasalukuyang nakakulong sa Mandaluyong City Jail. Panawagan ng PNP, lumapit sa kanila ang sinumang nabiktima pa ng suspect. Sa mga tao na may alam na may mga warrant, huwag silang mag-atubili na pumunta dito sa Detection and Special Operations Unit dito sa Camp Crame para matulungan natin sila na implement ang mga taong may mga warrant of arrest. Hindi nila matatakasan ang mahabang kamay ng ating hustisya. Isang Australiano, ilang taon ng overstaying sa Pilipinas pero hindi lang pala ito ang kasong kinakarap niya dahil ang isang kasambahay na dati niyang kinakasama naglakas loob ng ikwento sa resibo ang kalbaryong dinanas niya sa kamay ng dayuhan. Sinuntok po ako ng ilang beses po dito sa hita ko. Sa pagdulog ng resibo sa Bureau of Immigration, nalaman naming expired na ang visa at overstaying na ang suspect na kinilalang si Peter David Maxwell sa bansa. Kung aerial view, ito siya, yung White House. Sabi nila nag-isang White House daw po sa beach front. Saan na magiging entry? Dito banda. That's all. Kaya naman kasama ang resibo, bumiyahe ang mga operatiba ng Bureau of Immigration papuntang Bataan kung saan huling nabataan ang suspect. Pagdating sa target location, kinailangan maghintay ng grupo ng hudyat ng asset. Sir, gaano kalayo lang po tayo sa location na pupuntahan, sir? Siguro mga 100 meters. At ilang saglit pa, it's go time, mate! Sinamakan ng resibo ang sinagawang operasyon ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration noong October 25 para madakip si Peter David Maxwell dahil maituturing na raw siyang isang overstaying alien. Sa una, makikita pa ang pagtanggi niyang sumama sa mga operatiba ng FSU. Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit. May I have your passport, please? Not interested. Don't touch me. Aba, not interested daw. Saan kaya mauwi ang pag-arestong ito? This is a mission order from the Commissioner of Immigration. We are informed that you are already an overstaying alien. Who informed you of that? Okay? Are you aware of that? No. Yes, How you long are. have you been here? A while. Yeah. And the other thing is that your passport is expired already, okay? I don't know. You don't know the expiration of your passport. I'm missing. It's 2022. It was stolen. Even though it is missing, you are still undocumented, okay? And that is clear violation of... That's why the Commissioner of the Bureau of Immigration issued the mission order. This is your name, your date of birth, your nationality, okay? Kumpirmado na siya si Peter David Maxwell. Ilang sandali pa, lumabas ang isang babae na bagong kinakasama pala ng suspect. Saan niyo siya dadalhin? Sa office ng Bureau of Immigration. You will go with us in the main office of Bureau of Immigration in Intramuros, Manila. I'm going to Manila? Yes. Matapos maaresto si Peter, dinala siya sa headquarters ng Bureau of Immigration sa Maynila para maproseso at pansamantalang i-detain. Isang araw matapos ang pag-aresto, ipinakita ko kay Marisa ang nangyaring pagdakip kay Maxwell. Ma'am, meron akong ipakikita sa yung video. Ha? Gusto ko malaman kung ito ba si Peter na dati mong asawa, na dati mong kinakasama, na inirereklamo mo. Opo, siya po. Anong pakiramdam mo? Ayan, no? May kasama ng mga otoridad yan.
Nahawa po ako sa kanya, pero kailangan ko rin pong bigyan ng hustisya yung ginawa niya sa akin. This is no accident. It's no small overstay. There's somebody major behind this. They've got something against me. I've had many businesses, and I bring a lot of money to this country. So all I would like to say is, whoever's getting rid of me now, whoever's behind this major case, this is not just an overstay. This is something major. Para po personal na maidulog natin sa Bureau of Immigration ang hinaing ng ating kababayan, makakausap po natin sa pamamagitan ng telepono ang tagapagsalita ng BI, ng Bureau of Immigration, si Binibining Dana Sandoval. Ma'am Dana, magandang hapon po sa inyo. Ito ang tanong niya, unang-una. Makakabalik pa ho ba itong dayuhan dito sa ating bansa? Kapag ka mga ganito po ng mga foreign nationals na meron pong violation sa Philippine Immigration Act at nahuli po natin na ganito po ang kanilang kaso o kaya naman po may mga ginagawa po silang kalokohan dito at tag po natin sila as undesirable aliens, those are deportable offenses po, and with deportation comes also yung blacklisting. Pag blacklisted po, hindi na po allowed to enter the country again. Okay. Ma'am, isa pang tanong. Siya ho ay sinampahan din ng criminal case ng complainant. Ano ho naman ang mangyayari doon, Ma'am Dana? Thank you. Yes, kung meron po siyang criminal case dito sa Pilipinas, we would have to wait for the resolution of the case here in the Philippines before we can implement the deportation. Sa ngayon ay hinihintay pa ang paglabas ng warrant of arrest para sa kasong isinampa ni Marisa laban kay Peter. Kung sakali po na parusahan siya ng korte ng pagkakakulong for several years, we would have to wait for that po na kanyang iserve bago po natin ma-implement para makuha po yung full effect of justice. Yung Pilipina, baka meron ho kayong mensahe para ho mapawi sa kahit paano yung kanyang takot. Ano ho? Go ahead, ma'am. Makakaasa po kayo na ito pong kasong ito ay hindi po natin tatantanan. Talagang siya po ay mananatili sa ating mga piitan habang umaandar po ang kaso niya. Para kay Marisa, patuloy niyang ilalaban ang kasong isinampa niya laban kay Peter. Pero sa ngayon, tila nabunutan na raw siya ng tinig nang makitang nasa kamay na ng mga otoridad ang dating kinakasama. Anong nasa kalooban niyo? Masaya po ako, pero malungkot din po ako para sa kanya. Wala sila ditong lugar sa Pilipinas kung iinsultuhin man lang at tapag-tapakan yung pagkatao. Katulad ko, ako Pilipina ako. Ayaw kong yung sabihin sa akin na mismo sa sarili kong teritoryo na isa lang akong basura. Walang lugar sa lipunan ng sino man, Filipino man o dayuhan na malakit at mang-api ng ibang tao. Ilang taon ba nang lumipas, nariyan ang batas at ang mga otoridad para masigurong mapapanagot ang sino mang may atraso. Walang lusot ang may atraso. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang